Just a quick commercial. After listening to this video and it makes you happy, please click the like button, subscribe to my YouTube channel, Recap Stories PH, and click the notification bell to receive an update whenever I post new stories. Thank you and happy listening. Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, hello sa inyo, Popoy, at sa mga listeners ng Dear MOR. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Helen, 30 years old na taga Pangasinan. Palagi ako nakikinig ng programa ninyo via live streaming. Ako at ang mga kasamahan ko dito sa isang restaurant na minamanage ko. Sumulat ako sa inyo para i-share ang kwento ko. Wala rin naman kasi akong ibang mapagkwentuhan nito bukod sa inyo. Gusto ko lang sana maglabas ng mga saloobin ko. Nasa isang sitwasyon kasi ako na hindi naman kakaiba, pero pagka nalaman ninyo ay samut-sari na naman ang magiging mga reaksyon. Gaya ng sinabi ko, manager ako sa isang restaurant na masasabi kong sosyal na dito sa lugar namin. Meron kaming mga function area para sa mga events gaya ng mga kasalan, birthday o debut. Kaya bilang manager ay marami akong nakakasalamuhang iba't ibang tao mula sa iba't ibang klase ng pamumuhay. At Popoy, bawat event na hawakan ko ay meron at merong nangyayaring mga kakaibang eksena na hindi ninyo nakikita araw-araw. Gaya na lamang ng isang birthday party na inorganize ko, ilang taon na ang nakalilipas. Maki, maayos na ba yung bulaklak sa entrance? Siguraduhin mong pantay yung arrangement, ha? Yes po, madam. Okay na. Oy, Buboy, hindi ba nahuli yung kitchen staff mo? On track ba yung mga nasa menu? Opo, ma'am. No problem dun. Malapit na mag-start yung event, ha? Nagdadatingan na yung mga ibang bisita. Kapag may problema, kahit gaano kaliit o kalakihan, ha? Make sure ipapaalam nyo sa akin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Let's get back to work, okay? Galingan nyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano bang dapat kong i-check? Baka mamaya may nakalimutan ako. Excuse me, miss? Yes, yes, ma'am. Hinahanap ko kasi si Helen. Yes, ako po yun. What can I do po? Ikaw ba si Helen? Hi, I'm Marisa, anak ng may birthday. Yung kapatid ko yung nakakausap mo in person, pero ako yung paminsan-minsan tumatawag sa opisina. Kayo po pala yun. Hello po. Hi. Gusto ko lang sabihin ang ganda ng buong venue. Gusto ko yung mga bulaklak at yung setup ng mga table, pati yung ilaw maganda. For sure, mag-enjoy yung family ko nito. Thank you po. I'm glad na gustuhan ninyo. Asahan niyo po na I will do everything para maging maayos yung 70th birthday ng father niyo. In case po na meron kayong concern, don't hesitate na sabihin sa akin kaagad. Okay, sige. Thank you so much ulit, ha? Welcome po, ma'am. And thank you for trusting our restaurant. Enjoy the party. Miss Helen, mag-break ka muna kaya. Ako na lang munang bahala dito. Kanina ka papalakad-lakad. Alam mo, mukha namang okay yung flow ng event eh. Kumain ka na muna ng dinner. Oo nga eh. Ang sakit na ng paa ko. Pakataas-taas naman kasi ng heels mo. Ako nga, hindi ko kaya yan. Kaya sige na, mag-break ka muna doon. Pupunta na lang ako sa'yo agad kapag may problema. Okay, thank you, Maki, Babalik din ako kaagad. Doon na nga muna ako sa lounge magpapahinga. Talaga ba, Albert? Ngayon mo talaga gagawin to? Alam mo namang mahalaga sa akin tong araw na to eh. Ano yun? Nag-aaway ba? Sa inyo. Importante sa inyo. Tumating naman ako, di ba? Dumating? Dumating lang. Nagpakita lang tapos wala pang isang oras, aalis ka na. Si Miss Marisa? Sino ko usap niya? Uunahin mo talaga yung trabaho mo? Pinagbigyan na kita, di ba? Ano pa ba gusto mo? Yun na yun? Yun na pala yung pinagbigyan para Alam sa'yo? mo, ikaw sumusobra ka na talaga eh. Excuse me? Miss Helen. Hi, Miss Marisa. Is everything okay? I'm so sorry to interrupt, ha? Kaya lang kasi rinig sa buong hallway yung yung conversation ninyo. Labas-masok kasi yung mga bisita, baka marinig po kayo eh. Actually, we have a conference room. I can open up for you para makapag-usap po kayo na maayos. Hindi na. Thank you very much, Miss Helen. Pero mukhang tapos na yung usapang to. Total, aalis na naman tong kausap ko eh. Bahala ka sa buhay mo. Excuse me. Marisa! Marisa! Sir, are you okay? Okay lang ako. Pasensya ka na, miss ha. Helen po. Ako po yung manager nitong restaurant. Helen, thank you. Albert nga pala. Good evening po, Sir Albert. Sorry sa mga narinig mo. Nako, okay lang po yun. Sorry din po for interrupting, sir, ha? Gusto niyo po ba ng tubig? No, thank you. Alis na rin naman ako eh. Okay po. Sige, sir. Ingat kayo sa biyahe, ha? Excuse me. May flower shop ba malapit dito? Po? Flower shop. Ano ba magandang ibigay kay Marisa? Ano bang dapat binibigay sa isang babaeng dragon? Well,
meron pong flower shop sa dulo ng kanto, pero Mm. baka pasaran na po sila ng gantong oras. Okay, sige. Salamat. Pero Sir Albert, Yeah. bukod po sa bulaklak, ang pinaka-best po na pwede niyong mabigay ay oras. Unsolicited advice lang po ha. I hope you don't mind, pero wala pong tatalo sa oras eh. Sige po sir, excuse me. At doon ko na nga nakilala ang mag-asawang Albert at Marisa, Popoy. Noong mga panahong yon ay 24 years old pa lamang ako at ang mag-asawa ay mas matanda sa akin ng higit 10 taon. Bagay na bagay sina Albert at Marisa. Maganda si Marisa kahit na petite, samantalang si Albert naman ay matangkad at matikas ang pangangatawan. Mukhang matagal na silang mag-asawa dahil hindi ko naramdaman ang newlywed bliss na palagi kong nakikita sa iba kong mga naging kliyente. O pwede rin namang nagkataon lang na may pinag-aawayan sila nung nagkasalubong kami. Bumalik ang mag-asawa nung sumunod na araw sa restaurant para siguro magpasalamat sa pag-organize ng event nila sa akin. Yun nga lang ay naka-leave ako, kaya hindi ko na sila nakausap pa. Pero nung sumunod na araw ay nakatanggap ako ng isang kakaibang regalo. Mukhang okay naman yung kita for this month. Pero hindi sing taas like last month. Ay, naku, ano kayong problema? Pasok! Miss Helen? Oh, Maki, anong problema? May nangyari ba? Hindi po, ma'am. May padala po sa inyong bulaklak. Bulaklak? Opo. Ito nga po, ma'am. Oh, saan daw galing? Hindi saan, kundi kanino. Andyan po siya sa restaurant kumakain. Ha? Sino? Yung asawa po nung parokyano natin. Yung asawa po ni Miss Marisa. Si Sir Albert? Ayun nga po yata yun. Siya na siguro yun, ma'am. Andyan pa ba siya, ha? Opo, kumain siya ng lunch. Tapos, ngayon nagkakape na. Actually, ma'am, kanina pa siya nandyan eh. Parang 2 oras o mahigit. Nagbabasa lang ng dyaryo. Okay. Sige, pakilagay na lang yung bulaklak dyan. Puntahan ko na lang siya. Sir Albert? What a pleasant surprise! Oh, Helen. Andiyan ka pala. Akala ko naka-leave ka. Nagpadala daw kayo ng flowers. Yes. Oh, bakit? May I know po kung bakit. Have a seat muna kaya. I mean, please, join me. Yes, of course. May gusto ka ba? No sir, thank you. Katatapos lang din po namin mag-lunch break. So, para saan po pala yung flowers? Wala. Pasasalamat ko lang yun. Ginawa ko kasi yung payo mo na, maglaan ng oras kaysa magbigay ng bulaklak. Oh, you're welcome po. Pero maliit na bagay lang naman yun, sir. At saka, sorry ha, medyo nangialam po ako. Hindi. That's okay. Like you said, nakatulong yung payo mo. Medyo inayos ko yung oras ko. Hindi na dragon si Marisa. Good to hear po. Sayang, bakit hindi niyo naman po siya sinama dito para mag-lunch? Kasi siya naman yung busy ngayon eh. Anyway, thank you sa flowers. Oh, alis ka na? Yes, sir. May trabaho pa. And baka nakakastorbo Hindi. po. It's okay. Please do stay. Minsan na naman tayo makahanap ng makakakwentuhan eh. Diba? Actually, sir, may mga trabaho pa po kasi po, kaya I need to go. Ganun ba? Sorry. I'm really sorry. Oo nga naman. Pasensya ka na. Sige. Marami kasi akong oras nga. Okay lang po, sir. Pansin ko nga po eh, kaya dapat sinama niyo si Miss Marisa para dagdag quality time sana. Oo nga eh. Pero salamat. Sige po. Okay na ba lahat, Maki? Yes, Miss Helen. Kami na po ang bahala. Ingat po sa pag-uwi. Okay, sige. Thank you, ah. See you tomorrow. Sige po, bye. Teka, si Sir Albert ba yung nasa parking? Sir Albert? Oh, Helen. Hi. Teka. Saan ka pupunta? Out na po ako, sir. Uuwi ka na. I mean, teka. Papasok pa lang ako para mag-dinner sana eh. Sige lang po, sir. Enjoy po kayo. Pero wala ring silbi kung wala ka na pala. Po? I mean, ikaw naman yung sinadya ko eh. Ganitong oras pala yung uwi mo? Alam ko na. Sa iba na lang tayo mag-dinner. Libre ka ba? My treat. Tayo po? Yup, kahit saan mo gusto. Bakit po, sir? Wala naman. Gusto ko lang kapagkwentuhan. Si Miss Marisa po. Kasi, Sir, pasensya na po ha. Pero hindi po yata tamang mag-dinner tayo ng tayo lang. Hindi naman po sa pagiging malisyosa pero hindi lang po tama. Baka may makakita at ano pa yung isipin. ganun ba? Siguro dyan na lang sa restaurant nyo. Wala ba kayong private room o kaya sa conference room na lang na ino-offer mo dati? Sir, teka lang po ha. Ano po ba talaga yung pakay ninyo? Ilang beses na kayo nagpabalik-balik sa restaurant. Tapos lagi nyo daw akong hinahanap. Nagpapadala pa po kayo ng bulaklak. Ganito po ba kayong makipagkaibigan? O meron na po ba akong dapat isipin? Magderechahan na po tayo, sir. Kung mali po ako ng mga
iniisip ko, edi okay. Wala naman pong problema. I stand corrected. Pero kung tama po ako sa hinala ko, edi maging honest na po tayo. Kasi, ang totoo niyan, hindi ka mawala sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kailangan kita makita eh. Mapasama eh, pwede. Popoy, umpisa pa lang ay alam ko na type ako ni Sir Albert. Halatang halata kasi siya. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa restaurant para lang makipagkwentuhan. Noong una ay sinubukan kong iwasan na siya. Pero makulit talaga si Albert, kaya eventually ay pinagbigyan ko siya sa pakikipagkaibigan na hinihiling niya. Pero syempre magpakatotoo na tayo. Hindi lang pakikipagkaibigan ang habol ni Albert. Umpisa pa lamang ay pinapakita niya ang intensyon niya na gusto niya nga ako. Gusto niya akong maging girlfriend niya. At Popoy, kasalanan ko rin siguro kung bakit hindi ako tinigilan ni Albert. Wala sa itsura ko ang isang malanding babae. Maayos naman akong manamit, maayos din akong kumilos, maganda ang trabaho ko at wala akong mga lalaking nakahilera sa tabi-tabi. Pero hindi ko talaga pinigilan si Albert sa pagpapakita niya ng intensyon niya. Hindi ko siya dineretsa o kinumpronta. Hindi ko ipinakitang nainsulto ako dahil naisip niyang posible akong pumatol sa isang lalaking may asawa na. Sa madaling salita ay in-entertain ko siya. Hinayaang manligaw. Kaya paglipas ng ilang linggo ay nagkaroon na nga kami ng relasyon. Isang maling relasyon pero mukhang normal. At sa sobrang normal ay hindi ko na namalayang lumipas na pala ang 1 taon. Gusto mo ba gawin kong maanghang to? Albert? Albert? Ano bang problema? Bakit bagsak na bagsak yung mukha mo? Wala. Problema sa negosyo. Oh, anong nangyari? Kwento mo na. Mas gusto ko kapag marinig ko yun kaysa sa buntong hininga mo. Dami kasing detalye, pero in short, kulang ako sa pera, kulang sa budget. Kailangan bayaran sa supplier, short ako ng 100,000. Nung 1 taon pa ito naghihintay. Kaya lang, may hingi na ako ng tawad eh. Muntik na nga kami magkademandahan eh. Kailan mo ba kailangan bayaran? Well, sa susunod na linggo na dapat. Magkakapera naman sana ako, kaso, enrollment ang mga bata. Alam ka naman, unahin ko tong supplier ko. O dapat nga ba, unahin kong bayaran tong supplier ko? Nako, bayaran mo na lang yung supplier, ha? Ako nang bahala sa tuition ng mga anak mo. Teka, ano? Sabi ko, ako nang bahala sa tuition ng mga bata. Teka, may pera ka? Ano namang tingin mo sa akin? Hindi. What I mean is, may extra ka ba ng ganong kalaki? May extra ko. Yun nga lang, kulang pa rin sa tuition ng 2. Pero, yung kapatid ko iniwan sa akin yung savings account niya. Pwede akong kumuha muna dun. Bayaran mo na lang ng paunti-unti. Wag na. Nakakaya. Nakakaya sa kapatid mo. Albert, kunwari ka pa. Alam ko namang nabuhayan ka. Huwag ka nang maarte, ha? Ipit ka na eh. Next week na yung deadline mo. Kaya, sundin mo na lang yung plano para matapos na yung problema. Para hindi na masira yung araw natin, okay? Pero naman kasi... Albert, huwag nang pahabain ang usapan. Please lang. Sundin mo na ako, okay? Iligpit mo na yung mga papel mo dyan, tapos kakain na tayo. Anong gagawin ko kapag wala ka? Baka nagbenta ka ng kidney mo? Kailan, maraming salamat ha. Hulog ka ng langit. Maraming salamat. Dami-dami ko ng utang sa'yo. Bayad mo na yung mga nauna, ha? Pero yung utang na loob hindi ko mababayaran yun. Huwag mo na lang idagdag yung mga palya mo sa pera para masaya. Sige. Promise. Itatry ko. Oh, Albert. Si Marisa tumatawag ulit. Sagutin mo na. Huwag na. Hayaan mo na siya. Ayun yung sinasabi ko eh. Pag tumatawag ang misis mo, sagutin mo. Huwag mo siyang bibigyan ng dahilan para mag-alala. Unang iisipin niyan, baka napano ka. Pero sunod agad yung iisipin niyan, baka may kasama kang iba. Baka nakakalimutan mo. Matik madaling mag-isip ng kung ano-ano ang mga babae. Kaya sige na, sagutin mo na yan. Sige na, na. Hello? Oo, pauwi na ako. Huminto lang ako sa gasoline station para mag-CR. Oo na. Sige. Oo nga. Sige na, bye.
Ayan, kinausap ko na. Alam mo, pinapahamak mo yung sarili mo. Bakit naman? Kausapin mo ng maayos. Nang normal, yung relax. Hindi yung nagmamadali ka. Mukha kang may tinatago eh. I mean, halata kang may tinatago. Tsaka, mag-I love you ka next time ha. Diyan ka madadali eh. Yes, ma'am. I mean, expert na expert. Buti nga expert ako. Ikaw dapat yung ganito eh. Oh, wala ka na bang nakalimutan? Mukhang wala na naman. Siguraduhin mong lahat ng gamit mo nasa bag mo na ha. Yup. Baka mamaya may maiwan at paniguradong hahanapin ni Marisa yun. Teka, paamoy nga ng polo mo. Okay, clear. Mag-ingat kapag uwi mo. Oh, bakit? Anong problema? Bakit nakatingin ka lang ng ganyan? Wala naman. Pinaisip lang ako. Ano? Gusto mo ba magsama na tayo? Ha? Ano ka mo? I mean, magsama na tayo. Iiwanan ko na si Marisa. Ano? Yan ang wag na wag mong gagawin, Albert. Kahit kailan wag mong iisiping balang araw, yan yung plano nating gawin, okay? Bakit naman? Dahil ayoko. Ayaw mo? At hindi ako nagpapakamartir, Albert. Ayoko talaga. O dahil ba na-trauma ka sa asawa mo dati? Hindi rin. Oh, Anong trauma-trauma yung sinasabi mo, ha? Albert, simple lang. Ayoko ng sakit ng ulo. Masaya na ako sa ganito. Tahimik naman tayo. Nagagawa naman natin yung mga gusto natin. At higit sa lahat, nakukuha natin yung mga kailangan natin. so okay ka na sa ganito? Isa pa, magiging marriage wrecker na lang siguro ko kung pabaya ka at malalaman ni Marisa ang tungkol sa atin. Pero ayokong maging homewrecker. Maayos naman kayo ng pamilya mo, di ba? Lalo na ng mga anak mo. Kaya wag mo nang guluhin utang na loob. Binibigyan mo lang ako ng sakit ng ulo kapag ginawa mo yung isang bagay na hindi ko naman hinihingi at hindi ko gugustuhin hingiin. Popoy, noong mga panahon na yon ay ako ang klase ng babae na ayaw ng seryosong relasyon. Yung bang ayaw pa sa commitment. Kaya naman pumayag akong makipagrelasyon kay Albert. Siya ang perfect candidate para sa akin. Nakukuha ko ang mga perks ng isang relasyon. Pero wala ang baggage na kasama nito. After ng saya ay babalik siya sa pamilya niya. At ako naman sa sarili ko ring buhay. Sa isip ni Albert, kinuha niya ako bilang kirida niya. Pero ang totoo ay siya ang kinuha ko para sa pangsarili kong pangangailangan. At sa loob nga ng isang taon naming relasyon, marami akong natutunan kung bakit may mga lalaking naghahanap ng iba bukod sa kanilang mga asawa. Base sa experience ko kay Albert, gustong-gusto niya akong kasama dahil hindi ako pabigat sa kanya. Hindi ako sakit sa ulo. Hindi ko siya binibigyan ng problema o ng ikai-stress niya. Stress kasi siya sa pamilya niya. Kabilaan ang mga problema sa pera, sa oras at kung ano-ano pa. Kaya sa akin lang siya nakakakuha ng pahinga. Maswerte si Albert dahil hindi ako clingy. Hindi ako demanding. Never akong nag-demand ng oras at lalong-lalo na ng pera mula sa kanya. Siniguro kong alam ni Albert na kayang-kaya ko ang sarili ko. One rule to make an affair last long, alamin mo kung hanggang saan lang kayo. At doon mo ibase ang mga pangangailangan mo. Yan ang madalas na makalimutan ng mga katulad kong kirida. Kaya nagiging komplikado tuloy ang lahat to the point na may nasisira ng pamilya. Oo, Popoy, isa akong kirida, mistress. Katulad din ng iba, etc., etc. Pero ang pinagkaiba ko siguro sa kanila ay yes, I am a mistress, but I am a very, very good mistress. Dear M.O.R. Mistress. Popoy, hindi lang naman pangangailangan sa kama ang dahilan kung bakit naghahanap ng iba ang isang lalaki. Gaya ng sinabi ko kanina, pahinga ang isa sa mga kayang i-provide ng isang kirida. At sa sitwasyon namin ni Albert, ako ang tagapakinig sa lahat ng hinaing niya sa buhay. Walang halong judgment, walang kasamang talak dito, talak dyan. Nakikinig lang ako at nagbibigay ng payo kapag kailangan. At sa totoo lang, ay madalas ako pa ang rumeresolba ng mga pinoproblema niya. Albert, Hi.
Anong ginagawa mo dito? Bakit parang biglaan yata yung pagdalo mo dito sa restaurant? Busy ka ba? Hindi naman masyado. Pwede kaya tayo mag-usap? I mean, importante lang sana. Parang may problema ka. O halika dito sa conference room. Umupo ka. Anong problema? Wala namang problema pero baka magkaroon. Malapit na. Sige lang, ikwento mo. Hingi lang sana akong tulong mo. Sige lang. O, paano ba kita matutulungan? At saka tungkol saan ba to? Pwede bang ikaw na humawak ng lahat? Ng lahat? I mean, humawak ng negosyo ko. Ano? Walang ibig ko sabihin, tulungan mo akong ayusin yung negosyo ko. Tulungan mo ako paano maayos ang mga gusot. Tulungan mo ako kung paano mapabuti yung lahat. I mean, ikaw yung humawak ng bank account ko. Bantayan mo yung labas-pasok ng pera. Teka. Sandali lang ha. Medyo nalalabuan ako sa mga sinasabi mo eh. Gusto mo akong tumulong sa pagpapatakbo ng negosyo mo? Aba Albert, bakit ako? Ikaw yung negosyante sa ating dalawa. Bakit ba isasama mo pa ako? Bakit kailangan mo pa ng tulong ko? Well, sa totoo lang, ako yung negosyante. Pero kailangan ko ng opinion mo. Magaling ka sa decision making. Marunong kang tumingin ng kliyente. Marunong ka makipag-negotiate sa mga supplier. Magaling ka sa tao. Kaya nga napapatakbo mo tong restaurant na to eh. I mean, dinaig mo pa yung may-ari nito. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Ano ba talaga yung problema? Meron kang tinatago eh. At wag mo nang tangkaing mag-deny dahil kilala kita. At kung gusto mong tulungan kita, ilapag mo na lahat ng baraha mo. Dalian mo Albert ha, tumatakbo ang oras. Yan ang gusto ko sa'yo. Kaya dapat kasama kita sa negosyo. Ano nga, dali. Well, tagilid yung negosyo ko ngayon. Well, sabihin na lang natin na kapag hindi ko ginawa ng paraan, baka mabankrupt ako. Mabaon sa utang. I mean, baka mawalan pa ako ng bahay. Paano ka napunta sa ganyang sitwasyon? Sige nga. Panganay ko kasi, pumalpak dun sa isang kliyente. Ayun, malaking binayaran namin at may utang pa. Yung pangalawa naman, maraming trabahong iniwan. Tapos nagbakasyon, nag-soul searching daw. Kulang ako sa tao. I mean, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Oh, ano sabi ng asawa mo? Ni Marisa? Wala naman pakialam yun sa trabaho ko eh. Basta nag-uuwi ako ng pera, pwede na siya. Mangingialam lang yan kapag nagkulang ako ng bigay. Pag wala ako ng bigay. Kahit man lang sa mga anak nyo? Hindi ka man lang niya ba tinutulungan? Diyos ko, alam mo masyadong malambot yung puso nun sa mga anak namin. Kahit pa nagtatrabaho na yung dalawang mas matanda, alam mo, binibaby pa rin niya eh. So anong gagawin ko? Sige? Subukan mo munang ipasok sa negosyo yung asawa mo. Ayaw niya. Wala siyang alam. At lalong wala siyang pakialam. E di sana nag-hire na lang ako ng business graduate talaga. I mean, hindi mo ba naiintindihan, Helen? Wala na nga ako maaasahan. Wala nang ibang nakakaintindi sa akin. I mean, ikaw na lang. Kaya please lang. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako, please. Paano tong trabaho ko? Ayokong iwan to eh. Mahal ko to. E di makikihati ako ng oras. Subukan lang natin. Tignan natin kung saan tayo dadalhin. Albert? Teka, anong oras na? Alas 2 na pala ng madaling araw. Bakit nandito ko pa sa bahay ko? Dapat kanina ka pa nakauwi ah. Ayoko munang umuwi. Problema lang yung abuutan ko dun eh. Bakit? Anong nangyari? Nalaman na ni Helen yung pinaggagawa ng mga anak niya. Pinagalitan ba niya? Galitan niya. Ako. Kalahin mo yun? Yung mga anak niya yung pumalpak, ako pa yung sinisigaw-sigawan? So bakit daw binigyan ko ng mahirap na trabaho? Baka daw masyado ko na na-pressure. Dapat daw tinuruan ko na maayos. Tapos kung ano-anong walang kakwenta-kwenta mga sermon, nakala mo alam niya lahat na dapat ginagawa ko. Galing di ba? Namumroblema na nga ako, dinadagdagan pa niya. Kakabuisit. Shh! Ano ba? Relax ka lang. Ay, kahit ganun, kailangan mo pa rin umuwi. At sinong gaganaang umuwi sa bahay na yun? Sa pamilyang puro problema yung dala. Sige. Kahit naman nandito ka kasi, hindi naman mawawala yung problema mo eh. Ganun din Oo yun. nga, pero at least dito makakapagpahinga ako. At least dito tahimik at malaking tulong na rin yun. Kasi konting-konti na lang, baka mabaliw na ako. Albert, Oh. baka magtanong si Marisa kung saan ka nagpalipas ng gabi. Baka maghinala siya. Then wala akong pake. I mean, sana nga magginala na siya eh. Sana malaman na niya to para maisip niya sa ginagawa niya at mga anak niya, kayang-kaya ko silang iwan. At yan naman yung ayokong mangyari. Sige, dito ka muna. Pero siguraduhin mo may planchado kang alibay pag uwi mo. At yung tungkol sa problema sa negosyo, huwag mo munang isipin yon. Tutulungan na kita. Gagawa na natin ng paraan lahat ng problema mo. Ano pat nagkaroon ka ng 2 babae sa buhay mo kung parehas naman kaming walang silbi, di ba? Popoy, isa sa mga dahilan kung bakit nagtagal ng ilang pang taon ang relasyon namin ni Albert ay dahil malayo ako sa asawa niya. Malayo ako kahit sa sino sa pamilya niya. Si Marisa kasi ay stay at home lang at walang sariling pinagkakakitaan. Nagaantay lang palagi ng mga iaabot ni Albert. Wala namang masama doon pero siya yung tipo na naghahantay na nga lang magastos pa. Puro luho at hindi marunong humawak ng pera, sabi nga ng iba. At sabi rin ni Albert, trabaho siya ng trabaho samantalang yung pamilya naman daw niya ay parang vampira na inuubos ang lahat ng dugo niya.
Ang mga anak niya ay madalas na pumapalpak sa mga trabaho. Walang disiplina at lahat na lang ay iniaasa sa kanya. Ako naman ay magaling sa trabaho ko. Kaya naman natutulungan ko si Albert sa mga financial problems niya. Umabot pa nga sa punto na ako pa nagbibigay ng panggas at ng allowance ni Albert dahil walang-wala nang natitira sa kanya. Kaya naman kahit papaano ay napapayag niya akong tumulong na sa negosyo niya. Hindi ko iniwanan ang pagiging manager sa restaurant pero nag-sideline ako sa maliit na kumpanya ni Albert. Itinuro niya sa akin ang dapat kong mga matutunan hanggang sa ako na nga halos ang nagpapatakbo ng lahat kahit nasa likod lang ako ni Albert. Ako na ang humawak ng bank accounts niya, ako na rin ang madalas na gumagawa ng financial decisions para sa kanya, yung negosyo niya, parang naging negosyo ko na rin. At alam niyo ba? Isa pang sikreto ng mga kerida, Popoy, ay nagpapakita kami ng interes at pagpapahalaga sa trabaho at sa mga pinaghihirapan ng mga partners namin. Isang bagay na madalas nang nakakalimutang gawin ng mga totoong asawa nila. Helen! Si Albert? Teka, anong oras na ba? Helen! Alas 11 na. Helen, si Alberto! Albert, anong oras na? Pasok ka. Salamat. Oh, teka. Ano yung dala mo? Maleta? Bakit may maleta ka? Umalis na ako sa amin. Ano? Helen, ayoko na. Ayoko na, hindi ko na kaya. Punong-puno na ako. Punong-puno na ako kay Marisa. Walang araw na hindi niya ako tinatalakan eh. Ultimo maliliit na problema sa akin pa sinisisi. Pati yung mga nasirang tubo sa kusina, ako pa may kasalanan. Eh sino ba gumagamit ang buwising kusina na yon? Eh hindi niya ako magawang pakainin na matinong pagkain eh. Albert, kumalma ka Punong-puno na. na ako sa mga inutil kong mga anak. Kahit yung dalawang bunso, walang ibang ginawa kundi humingi ng pera, humingi ng ganito, magpabili ng ganyan. Alam mo, hindi ko pa nga natatanggal yung sapatos ko pag uwi ko, puro na mga talak ng kung ano-ano. At akala mo naman ang dami-dami namin pera. Eh ginagapang ko na nga yung tuition nila, ginagapang nating dalawa. Albert, sabi ko, huminahon ka. Walang mangyayari kung magsisisigaw ka dyan. Umupo ka nga. Huminga ka ng maayos. Mag-relax ka lang muna. Please lang. Kukuha na lang kita ng tubig. Pumunta ka muna sa kwarto at humiga ka doon. Mag-usap tayo kapag kalmado ka na. Okay ka na ba? Oo, salamat ha. Pasensya ka na, nakatulog ako. Anong oras na ba? 2:00 na ng madaling araw. Mabuti pala, pinahiga muna kita. Tignan mo, nakatulog ka kaagad. Sobrang pagod mo siguro, no? Kaya, at least, nakapagpahinga ka. Siguro naman ngayon, mahinahon ka na. Kung di mo siguro ako pinatulog, baka natake na ako sa puso. Sobrang sikip ng dibdib ko kanina eh. Tsaka parang ang kapal ng batok. Stress yan. Oo nga eh. Handa ka na bang pag-usapan ng lahat? Oo. Albert, hindi ka pwede rito. Hindi mo pwedeng iwan yung pamilya mo. Helen, narinig mo ba yung mga sinabi ko kanina? Oo naman. Ang lakas-lakas nga ng boses mo eh. Bakit ayaw mo ako ngayon sa gusto kong gawin? Hindi ko aabandonahin yung mga bata. Aalis lang ako sa bahay. Ihiwalayan ko lang si Marisa. Well, kaming dalawa lang yung maghihiwalay. Hindi na ako masaya, Helen. Hindi na. Marami ka lang problema. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na masaya. Marami lang kayong naging away. Pero hindi ibig sabihin nun, hiwalayan yung solusyon. Teka, alam mo hindi kita maintindihan. May relasyon tayo. 5 taon na tayo. Pero bakit ni minsan hindi mo hiniling sa akin piliin kita? Naiwan ko sila para sa'yo. Kasi hindi yun yung kailangan ko. Bakit ko hihilingin ang isang bagay na hindi ko gusto? So paano naman ako? Paano naman yung gusto ko? Eh ano bang gusto mo? Hiwalayin si Marisa? Eh kung yun yung gusto mo, edi gawin mo. Pero siguraduhin mong hindi ako yung gagawin mong dahilan. Iwan mo yung asawa mo dahil hindi ka na masaya, pero hindi dahil may nagpapasaya sa yung iba. Huwag mong ipatong sa akin yung sisi, Albert. Teka, masaya ka na sa ganito. Mukha bang hindi? Aba Helen, kung makapagsalita ka parang hindi mo ako mahal ah. I mean, ayaw mo ba ako masolo? Ayaw mo ba akong angkingin ng buo? I mean, hindi ka ba nagsiselos kay Marisa sa pamilya ko? Albert, alam mo, tunog bata ka pa sa part na yun. Sagutin mo yung tanong ko. Siyempre, mahal kita. Magtatagal ba tayo ng 5 taon kung hindi kita mahal? Ang akin lang, hindi ko gagawin yung ine-expect mong ginagawa ng isang number 2 ng kirida, ng mistress. Alam ko yung pinasok ko. Alam ko kung ano yung dapat o hindi sa gantong klaseng relasyon. Aba, napakaswerte mo nga dahil hindi naman kita nilalayo sa pamilya mo. Tapos ikaw naman yung nagre-reklamo. Yun na nga yung pinagtataka ko sa'yo eh. Yung iba dyan halos maglupasay, piliin lang sila. Pero ikaw, I mean, parang ang taas ng pride mo Anong eh. sabi mo? Yung iba dyan. Kinumpara mo talaga ako sa iba dyan. Ang ibig ko lang sabihin... Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Gusto mo talagang maglupasay rin ako? Gusto mo bumaba ako sa ganong level? Para ano? Para masabi mo sa sarili mo kung gaano ka kamahal ng babae, kung gaano ka kagwapo. Hindi ganun, Helen, na Ano ngayon kung mataas yung pride ko?
Baka nakakalimutan mo, Albert. Hindi ikaw yung nagpapatakbo ng relasyong to. Hindi mo ako pinili. Ikaw yung pinili ko. I'm sorry. At baka nakakalimutan mo rin na kaya nag-work yung relasyon natin nang walang kadrama-drama. Dahil alam natin yung limit natin. Nasa iisang direksyon yung tingin natin. Ngayon kung medyo gegewang-gewang ka na dyan sa nilalakaran natin, dun tayo magkakaproblema. At alam mong ayoko ng problema. Paano kung gano'n na nga? Paano kung nagbago na yung gusto ko? Gusto ko ang buhay na ikaw yung kasama ko. Albert, nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nakikita yung sakit na gagawin ng pamilya mo. Sige, wag na si Marisa. Sa mga bata na lang. Lalo na yung dalawang nag-aaral pa. Kaya ba ng konsensya mo masira yung pamilyang inaasahan nila? Hindi kaya ng konsensya ko yun. Kung ikaw kaya mo, aba may problema sa'yo. Bumalik ka na sa asawa mo. Bumalik ka na sa mga anak mo. Babae lang ako, Albert. Oo, marami akong kayang ibigay sa'yo. Pero marami din silang katangian na hindi mo makikita sa akin. Okay na tayo, Albert. Okay naman yung lahat eh. Huwag mo nang sirain ang dahilan sa akin. Popoy, never akong naging demanding kay Albert. Hindi lang dahil sa alam kong kerida lamang ako, never akong nagdemand o humiling na iwanan niya ang pamilya niya dahil ayoko talaga. Ayoko magsama kami na parang tunay na mag-asawa. Gaya ng sinabi ko, ayoko ng buong commitment. At isa pa, nagawa nga niyan lokohin ang asawa niya, hindi malayong magawa rin niya sa akin yon kapag nagkataon. Para lang akong kumuha ng batong ipupukpok ko sa sarili kong ulo. Mahal ko si Albert, oo. Totoo yun. Pero ginagamit ko pa rin naman ang utak ko. Alam kong hindi pa rin ako dapat magtiwala ng buong buo sa kanya. Kaya naman nanatili kami sa sitwasyon namin, Popoy. Magkikita kami ng halos araw-araw, lalo na nga kapag weekends. Tuloy pa rin ang pagtulong ko sa negosyo niya. Ang totoo nga niyan ay naging maayos si Albert at ang pamilya niya nang dahil sa mga tulong ko. Bukod sa tulong pinansyal ay tinuturuan ko rin si Albert kung papaano maging maayos ang relasyon sa asawa at mga anak niya para naman hindi na pumasok pa sa isipan niyang iwanan sila nang dahil sa akin. In short, Popoy, ay naging mag-best friends din kami ni Albert. Pasok! Ma'am Helen? Oh, Maki, bakit? Ma'am, may bisita po kayo? Ayun na ba yung nag-i-inquire sa function room natin? Hindi po ma'am, si Miss Marisa po. Sige, papasukin mo na. Salamat. Okay po, teka. Tuloy po kayo, Miss Marisa. Maki, dalhan mo naman kami ng juice, please. Sige po. Miss Marisa, have a seat. Salamat. Ano pong atin? Bago ang lahat, huwag ka na magpanggap. Kilala kita. Alam ko kung ano ka sa buhay ni Albert. At alam ko kung gaano ka nakatagal na parang ahas na nakapulupot sa kanya. I understand. Alam kong alam mo na. Kitang-kita naman sa mukha mo pagpasok mo pa lang. Ano bang sadya niyo dito, Miss Marisa? Paano mo na-atim, ha? Paano mo na-atim na makisabit sa pamilya ng may pamilya? Paano mo na-atim maging isang kirida? Anong meron sa'yo? Bakit baliw na baliw sa'yo si Albert? Seryoso mo bang tanong yan? O naglalabas ka lang ng sama ng loob? Bakit? May matino ka bang maisasagot doon? Siguraduhin mong hindi ako matatawa, ha? Simple lang. Utak yung ginagamit ko at hindi ng puso. Utak? May utak ka? Kung may utak ka, hindi ka magiging kabit? Kung wala akong utak, baka wala ka ng asawa ngayon, Miss Marisa. Anong sinabi mo? Alam mo ba kung bakit naghanap ng iba si Albert? Ipapaliwanag ko sa'yo. Una sa lahat, dahil mahina ka. Sa tinagal ng panahon na alam mo yung tungkol sa amin, ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ngayon mo lang ako sinugod? No, hindi sinugod. Ngayon mo lang ako dinalaw. Bakit? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ni wala kang sinabi kay Albert na alam mo na? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi sa akin. Pero natatakot ka na baka iwan ka ni Albert. Kaya hinayaan mo na lang magpatuloy ang lahat. Hindi takot yon, Helen. Pagtitiis. Bakit ka magtitiis? Kasi natatakot ka. Pangalawang dahilan bakit naghanap ng iba si Albert. Kasi mahina siya. Ang hina ng loob niya. Ang hina niya sa temptation. Ang hina niya. In short, pareho kayong mahina. Kaya nga hindi ko siya kinukuha sa iyo eh. Bakit ko kukunin ang taong nagtaksil na sa iba? Kaya pasalamat ka sa akin, Marisa. Hindi ko sinisira ang pamilya mo. Impacta! Sa ginawa mong yan, tingin mo hindi pa sira yung pamilya ko? Sira ba? Sa'yo pa naman siya umuwi, diba? Nagsasama pa rin kayo. Wala pa rin namang alam ang mga anak niyo. Buong buo pa rin kayo. At anong gusto mo? Magpasalamat ako sa'yo?
tanawin kong utang na loob yung pagiging mabait mo, ha? Hindi naman. Ang akin lang, huwag ako ang sisihin mo. Sisihin mo si Albert. Sisihin niyo yung mga sarili ninyo. Kasi kahit 100 ako pa ang hirap mo kay Albert, kung masaya kayo, kung maayos kayo, walang mabubuong kahit ano sa pagitan namin. Kabit na kabit ka talaga kung magsalita. Baka ikaw yung hindi masaya. Kaya sa dinami-rami ng lalaki, sa may asawa ka pa pumatol. Oo nga eh. Feeling ko nga rin naging malungkot ako kaya ako pumatol kay Albert. Pero hindi pa naman ako ganun kamiserable para agawin siya ng tuluyan sa inyo. Ang kapal ng mukha mo! Alam ko yun. Pero alam mo naman siguro yung kapal ng mukha kong to ang bumubuhay sa inyo. Alam mo, doon nga ako hindi makapaniwala eh. Mga agaw ka na nga ng may asawa, mang-aagaw ka pa ng pera. Pera namin yan! Pera ng asawa mo. Ang pera niya ay pera ko rin. Yan ba yung tinatatak mo sa isip mo? Kaya pala halos mamulubi na kayo. Inaangkin mo na ang hindi mo naman pinaghirapan. Ugali mong hingin yung mga kikitain pa lang. Ibalik mo sa amin yan! Matagal na kayong nawala ng pera, Marisa. Ako na nga lang yung nagsalba kay Albert. Kaya lahat ng perang to, pinagtrabahuhan ko. Yung pangtuwasyon ng mga anak mo, yung kinakain ninyo, yung para sa mga luho ninyo, yung pambili mo ng damit, lahat yan galing sa akin. Inaangking ko ba? Hindi, di ba? Kay Albert pa rin yan lahat. At alam mo yung nakakatawa, Marisa? Alam kong galit na galit ka, pero hindi mo magawang awayin ako kasi alam mo kung ano yung hawak ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka naman nagpunta dito para awayin ako, di ba? Nagpunta ka dito para humingi ng pera. Nasa ospital si Albert, di ba? Kaya ganito na lang. Itigil muna natin tong usapan na to. Bibigyan muna kita ng tseke. Magkano ba? 50? 50,000? Ah, teka. Ayan, si Albert muna yung asikasuhin mo. Kapag magaling na siya, saka ka bumalik sa akin. Saka natin ituloy yung usapan na to. Alam ko mahirap, Marisa. Mahirap tumanggap ng pera sa kaaway mo. Pero kailangan mong lumupit. Manahimik ka! Kahit pagbali-balik na rin mo man yung mundo, kahit ano pang ganda mo, talino, pare-parehas kayong lahat. Mga kabit, mga ahas, malalande! Pare, siguro kayo ng label, pero hindi ng level. Kukunin ko tong cheque para kay Albert. Pero hindi pa tayo tapos. Andito lang ako, Marisa. Hindi ako tatakas. Ma'am, ito na po yung juice niyo. Tumabi ka nga! Marisa? Ano? Huwag mong iparamdam sa lalaking siya yung hari sa buhay mo. Yan ang sagot ko sa tanong mo. Ano? Tinatanong mo ako, di ba? Kung bakit baliw na baliw sa akin si Albert? Yan ang sagot. Hindi lang kay Albert, kundi sa lahat ng lalaki. Bakit ko tatanggapin ang payo ng isang kirida? Baka sakaling yun yung sagot para mawala yung mismong kirida. Popoy, iba-iba ang sitwasyon ng bawat bawal na relasyon. Pero madalang lang siguro ang nasa sitwasyong kagaya ko. Kung saan ay masasabi kong mas makapangyarihan ang kabit kaysa sa legal na asawa. Alam niyo kung bakit? Hawak ko kasi ang pera ni Albert. Pera ni Albert na sa totoo lang ay ako lang ang rumabaho. Kaya parang ako rin ang bumubuhay sa pamilya niya. Ang hindi ko naman maintindihan ay bakit napakahina ni Marisa. Oo, alam niyang may Helen na kabit ni Albert pero hinahayaan lang niya. Hindi niya ako magawang labanan, Popoy. Dahil ba sa alam niyang ako ang dahilan kaya nagkakapera si Albert na asawa niya? Masaya ba siya basta may pera o baka natatakot siyang iwanan siya ni Albert? Kasi pagkatapos ko siya bigyan ng tseke ay hindi na siya bumalik at nagpakita pa. Inaantay ko nga na sabihan niya kung layuan ang asawa niya. Pero alam nyo, wala. Wala siyang sinasabing ganun. Ano man ang dahilan, isa lang ang masasabi ko. Kung ako ang nasa sitwasyon ni Marisa, ay hindi ako basta-basta tatahimik na lamang. Hindi ako magiging singhina niya. Kaming tatlo ang responsable kaya napunta kami sa ganitong klase ng sitwasyon. Natukso si Albert, bumigay ako, at pinayagan naman ni Marisa ang lahat na mangyari. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy. 6 na taon na kami ni Albert at mukhang walang magbabago anytime soon. Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo para sa sulat kong ito. More power pa sa buong Dear MOR team. Lubos na gumagalang, Helen. Hashtag Dear MOR Mistress.